Ang batang spoiled ay nagiging narcissist pag tumanda. Alam nyo ba na nakita sa pag-aaral na ganito ang nangyayari? Hindi ito 100%. Ang gusto kong iparating sa inyo ay madaming bata ang nagiging narcissist pagka lumaki. Pag tumanda, pag sila ay nagka-jowa, nag-asawa, kapag sila ay nag-work na, or even kapag nag-aaral pa lang. No? Nakikitaan na talaga sila na sila ay narcissist or narcissistic sila. So meron ditong storya. Ang storyang ito ay tungkol kay Linda. Si Linda ay istorya dito sa libro na ito. Itong Surrounded by Narcissists ni Thomas Erikson. Babasahin ko ito sa inyo. Pakinggan ninyong mabuti at aking manakanakang ipapaliwanag para inyong malasap at inyong madamdam ang ipinahayag ko dito tungkol dito. Kung kayo ay magulang na may mga anak na preschooler, mga nasa 1 to 5 years old or 5 to 10 years old, listen to this one. This might change the way, the way you take good care of your children para hindi na kayo mang-spoil or baguhin nyo yung inyong parenting style. Okay, eto na, basahin na natin. Linda is a bit spoiled. Her parents are perhaps too generous with their time and money. On the other hand, as parent, you love your kids even after they grown up. Of course, you would do anything to help them get off the ground in their lives. What parent would not? So gustong iparating dito ng libro na yun naman ay basic at natural naman talaga sa mga magulang na ibigay mo yung pagmamahal, yung pag-aaruga, yung mga bagay na kinakailangan ng bata. Magulang ka mahal mo yung mga anak mo So, natural lang naman yun. The problem is Linda's method of getting all the things she currently has. Tuloy natin. To get an apartment in the city, which is worth as much as her parents' house. So, gusto ni Linda ay magkameron siya ng apartment. So, pumapasok siya sa school, gusto niya may sarili siyang tinitirahan sa city. So, when we say city, di ba, mahal dyan. She manipulated them, yung mga parents niya, by threatening to commit suicide if they didn't do what she asked. Di ba? Ganyan ang mga batang na spoiled. Pag hindi nakukuha ang gusto, lagi nang magsasabi na magpapakamatay ako. Kung ang asawa niyo lagi nagsasabing siya magpapakamatay, 10 taon nang nagsasabi na siya magpapakamatay, hanggang ngayon ay buhay pa. Nako, pag-isipan niyo mabuti yan. Aralin niyo mabuti kung anong ugali talaga, kung ano siya. Baka siya ay narcissist. Okay, tuloy natin tong kwento na to. To coax her mother into cleaning for her and doing her laundry, she cried, screamed, and complained that her mother didn't love her anymore. Kita niyo? Ginaslight yung nanay. Diba? Yung mother, tumatanggi na, bakit ako maglilinis nito? Dapat ikaw. Parang ganun yung datingan. Pero ang ginagawa ng batang ito, ni Linda, ay sisisigaw, umiiyak, nagko-complain na hindi daw siya mahal. Something like that. Diba? To ensure she'll be able to graduate despite her lackluster performance, Linda has accused one of her professors of discriminatory treatment. This scared him straight in a hurry and he soon gave her a passing grade. Sa madaling salita, ipinasa siya ng teacher dahil tinakot niya yung teacher niya na meron daw discrimination or discriminatory treatment. Namimili. So, syempre, yung teacher natakot, bigyan siya ng passing grade. Kita niyo yung manipulation doon? Ang lupit. To secure a supply of new clothes and pretty shoes,
Not to mention enough makeup to keep an opera production up and running, she made a point of bringing her dad to heel. He never could say no to her. Even when her monthly clothing budget is greater than his own yearly one, he keeps shelling out lagas ang pera ng tatay sa luho ng batang ire. None of this is obvious on the surface. These are simply the methods that Linda has found to be particularly effective for getting her way. Neither of her parents has ever really pushed back, since Linda genuinely feels entitled to all these privileges. She can't see anything wrong with the way she's behaved. Wala siyang nakikitang mali sa kanyang behavior, sa kanyang mga pinagagawang ere. She can't see anything wrong with the way she behaved. She's going to get the things she needs to have a good life. And nobody is going to stop her. Kita niyo yun? Nakakatakot, no? Nobody is going to stop her. However, there are a number of clues here. For somebody who only has one or two real friends but many superficial acquaintances, Linda has done a good job of stabbing people she doesn't like in the back. Kita nyo? Yung mga kaibigan niya, binabanatan niya sa likod, no? Traidor ito. Sinisiraan niya yung mga kaibigan niya, sinasaksak niya sa likod. Kaya konti lang yung tunay niya kaibigan. Mabababaw yung kanyang pakikipagkaibigan o pakikipagkaibigan sa kanya. It seems like konti lang ang nagkakagusto sa kanya. Ugali. So if somebody criticized her, she paid them back threefold. If somebody failed to give her the attention she felt she was due, she would slander the person in question and spread malicious rumors about them. So yung mga hindi nagbibigay ng atensyon sa kanya, yung hindi siya pinapansin, yung sa palagay niya yung ang tingin niya naiinggit sa kanya, no? Binabanatan niya, sinisiraan niya, winawasak niya. So kita nyo, nakakatakot na kaibigan to. Pag ganito naging kaibigan nyo, paktay kayo. So yan yung istorya dito sa libro na to. Kung gusto nyo ng libro na to, no, para mabasa nyo rin yung istorya ni Linda, maglalagay ako ng link or yellow basket dyan para mabasa nyo ito, no? So yun ang point natin, yung punto. Nakita nyo? Yan ang sinasabi natin. So ano yung takeaway ko dito? Ang ugat ng pagiging narcissist, isa sa ugat ng pagiging narcissist or para maging narcissist ang isang tao is yung pag-spoiled sa bata. Kaya ang dapat nating gawin is ayusin natin yung pagpapalaki natin sa mga bata. Huwag nating ibigay lahat ng gusto. Kailangan meron tayong boundaries. Meron tayong limitations. Oo, nandun na, mahal mo ang iyong anak. Ayaw mong maranasan ng anak mo yung naranasan mong paghihirap nung unang panahon. But you know, yung naranasan mo nung unang panahon, baka yun yung dahilan kung bakit successful ka ngayon. Kung bakit hindi ka narcissist. Ibig sabihin, yung pagpapalaki ng magulang mo ay tama. Kaya ikaw ay maayos. Ngayon, kung gusto mong baguhin yung pagpapalaki ng magulang mo, ibig sabihin, pwedeng mong gawing spoiled yung iyong anak. Lagi mong ikakatwira na, abay, ayaw kong maglakad ang aking anak. Gusto ko pagka tapak ng college nakakotse. Oh, ay rin batang high school pa lang, dapat rin naka-NMAX, dapat rin naka-motor na. Ayaw ko maglakad ng batang Ang cellphone ng batang ay dapat iPhone 17 Pro Max at ako'y nung araw ay walang cellphone. Hindi ako maibili na aking magulang kahit Alcatel. Something like that. You see? Poor parenting. See you in my next content. Bye for now.